nandoon yung mga picture ng ingredients. Ginawa ko, bilow up ko, tinignan ko mabuti, habang bumilahan ko pa uwi galing ng duty ko ng clinic. Sabi ko gano'n, kung ang produkto na yan ay meron ng lahat ng sangkap na yon, definitely, napakaganda ng product na ito. Dito nyo madidiscover kung bakit sinimulan ko yung technique ng pagkuha ng blood sugar, tapos paiinumin, tapos after 20-30 minutes, kukunan ulit ng blood sugar, makikita na biglang bumababa yung blood sugar. Tinawagan ko si Edsel the following day, sabi ko, Sir, ano ang resulta ng produkto ninyo sa diabetic? Sagot niya, hindi ko alam, Doc, bakit? Sabi ko, lintik na to, makain kita, parang alam may kabisado na. Di ba, no? Sumunod na sabi ko, never mind. So, next question ko, Edsel, ano ang resulta ng produkto ninyo sa high blood? Sabi, hindi ko rin alam, Doc, bakit? Lintik ka talaga. O, so, sige, sabi ko, pupunta ako mamaya sa head office ninyo, dadalhin ko yung aking class 2 medical device. Pag sinabi yung class 2, kinikilala ito ng buong medical community sa buong mundo. Ano nga ang resultang ilabas nito, ino-honor po nila. So sabi ko, magdadala ako ng class 2 medical device, opisina nyo mamayang gabi, pagkatapos, hahamunin ko yung product ninyo. So dumating ako doon, wala si chairman, nasa Iloilo, pero pati yata si Ma'am Chris, doon din. So umarap sa akin yung vice president nila during the time. May dala-dala isang sachet, tinatakta, sabi, Doc, subukan mo. Sabi ko, no need. Sabi ko, no. Kinuwento kanya ako, paano nilang na-discover yung product. And then, ang ginawa ko, tinawag ko si Kuya Randy, yung isa sa staff nila. Sabi ko, Kuya Randy, okay lang po ba? Kukunan ko kayo ng kaunting dugo. Sabi niya, sige, Doc, makakalahating baso lang. Bigla siya namutla. So, kinunan ko siya ng dugo, kinunan ko siya, then, sinukat ko po ng glucometer. It was 90 plus during that time. Binidyo yung Edsel. Sumunod, kwentuhan kami ni Vice President niya. And then, kwento, kasi pinalilipas ko po yung oras sa 20 minutes. At hindi ako interesado doon sa kwento, nakinig na lang ako. Yan ba? So ngayon, after 20 minutes, tinawag ko si Kuya Randy. From 98 na reading, 20 minutes ago, bumaba ito ng 50, which is normal. Sabi ko sa kanilang dalawa, that's it, gentlemen, thank you, aalis na ako. Sabi ni Edsel, teka, ano yung ginawa mo? Sabi ko, tinusok-tusok ko lang siya. Sabi ko, ay, hindi nga para sa inyo. Sabi ko sa kanilang dalawa, Edsel, Elmer, sa labas, madaming magandang produkto. Kasi during that time, ang hinahawakan ko po ay stem cell. So, madaming magandang product sa labas. Given na yan, kahit saan. Ang labanan ngayon, yung mabilis ang resulta. Ito, napatunayan niya sa akin na sa loob ng 20 minutes, tumatalab siya. Kaya ho, from that time, nagsimula na akong bigyan ng boses yung product na yan. Kasi dati ako may hawak na produkto na merong eksaktong nutrient na meron siya at yung product na yon, very revolutionary. Yun nga lang, masyadong mahal. Ang isang intake ay 150 pesos. And you have to take at least 4 to 3 sachets per day. So that's a total of 450 pesos na isang inuman, isang araw. Pero believe you me, ang bilis niya, talaga napakabilis. So, nawala yung product. Sabi ko, sayang, walang ganun klaseng product sa Pilipinas. And then eventually, dumating po ito, kaya natuwa po ako. At hindi lang yung meron yun, ang meron siya. Meron pa siya nung wala naman. Kasi matagal ko pong pinag-aralan kung bakit ganun kabilis tumalab yung product ngayon. Nung na-discover ko, lumilipad ako pupuntang Cebu. Lumilipad po ako kasi Ilonggo po ako. Kalugar ko sila Christy. Sila may copies. Yan, So, punta Cebu. Ngayon po, suboy! Pag hindi ko pinapansin na tayo dyan, pag pinasin ko lang, alright. Okay na nga eh. Okay lang po. It's nice to see people happy, di ba? Ganon. So, na-discover ko kung
siya effective. Advantage ni Senior Greens, marami siyang alas na wala yung product na yun. Kasi para mag-take effect itong pag-uusapan natin, mayroong dalawang importanteng nutrient that has to come into action. So, ano nga ang title ng ating topic today? Nakalimutan ko. Hindi pinost si Delvin. Delvin, ang title niya? Okay? Bumisis. Okay. Alright. DNA. Okay, DNA. So, ano ba? Ayun, revitalizing the body. Pagpapalakas at pagbuhay muli ng katawan. Madi-discover nyo tonight kung papaano at bakit kayang i-reverse ng Senior Greens ang sakit. Right? So, start tayo sa ganito. Yan. So, tayo ay nagsimula sa ganitong bagay. O, alam niyo na kung ano yun. May puti. Ayan, alam niyo na kung ano yung mga yan. Yan. Yan naman si India. Sa ganito tayo nagsimula nung tayo ay hindi pa tao sa balat ng lupa. Yan. Sa loob na sinapupunan ng ating inay, nabuo yan dahil ang tatay ko nadapa sa nanay ko nung lasing pagising. Ay, sorry. Yan. So, yan po ang nangyari. And then, magkakapanagpuan sila. Ayan ang ovary. Pasok pa sa loob. Suki. Yan. Ayan ang fallopian tube. Yung nasa ibabaw. So, ayan ang egg cell. Yan. Babiyahe yan papunta doon sa fallopian tube. Bababa yan doon sa matrix or bahay bata sa cervix. Tapos, siya ho ay popwesto dyan. Dyan tatambay yan. Maghihintay yan ng mga dadating. Yan. Galing sa trabaho itong mga to, pauwi na. Tapos tuwang siya sa gilid. Pok-pok nga di ba? Sa gilid-gilid lang naghihintay. Yan. Ito na yung mga tambay. Yung iba dyan lasing, iba dyan pagod. Yan. Bagong sahod kasi, bagong sweldo. Kaya nagkatuwa, nagkayayaan. Ayun, nakapasok ng isa. Siya ang nagtagumpay. Yan po, champion. Yun. 100 million sperms, isa lang ang nabubuo. Yung 99 million, nakakandamatay lahat. Kaya bawat isa, yan nagre-replicate. Ito na yung stem cell or tinatawag na mast cell. Yan ay single cell na kung saan lahat ay nagkakaroon ng differentiation pagkakaiba-iba. Magduduplicate, magiging mata. Yan, sige, upo lang kayo dyan. Sige, upo. Yan, tapusin yung seminar at pararapol naman namin yung gulong ng kotse. Kanina, pararapol na namin yung bubungan. So, yan na po yung tinatawag na, tawag dito, nakalimutan ko na, matrix. Basic biology ko, nakakalimutan ko. Diyan po, sa stage na yan, madaming stem cell. Alright? Ang tawag na dito ay blastocyst. Bumaon na siya sa bahay bata, babaon na siya sa bahay bata, doon kokonekta na siya sa nanay, and then lalabas yan, meron na siyang pusod, nakakonect na siya doon. Ito yung first trimester, ito yung stage na kung saan si nanay ay naglilihi. Bakit? Kasi may bagong genes, bagong DNA na nabubuo. Ito yung umbilical cord, yung pusod. Ayan yung fetus. Okay? So, yan na yung stage na nagbabago-bago yung kondisyon ng katawan. Kaya yung misis,
si nanay ay moody. Yan po. Nabubuo na yung puso, nabubuo na yung utak, spinal column nabubuo na. Ito yung tailbone. Dito maselan. Kaya ang mga nanay pinapainom ng folic acid or ng folate pag nagbubuntis. Pag hindi nakainom, nagkakaroon ng problema. Okay? So ipinakita ko lang sa inyo kung paano mabuo yung fetus. Lahat po tayo ay dyan nagsimula. So bakit meron kayong short video clip niyan? Simple lang. Lahat po tayo, on our own being, tayo ay perfect by nature. Sabi ng Biblia, we were created in the perfect image and likeness of God. Tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So by nature, may perfection tayo. Question, bakit ka nagkakasakit? Di po ba? Kung perfect, bakit nagkakasakit? So, yan ho ang discussion natin. So, tayo lahat ay nagsimula sa single cell unit. Ito ang basic unit of life. Ang cell, pag nagtumpok-tumpok-tumpok sila, they become tissues. Yung tissues, pag sila ay nag-classify, they become the organs. And we have 300 plus organs. And pag nagsama-sama yung organ groups na yan, or organ system, they become the system. Tayo ho ay binubuo ng 11 systems all in all. Cardiovascular system, circulatory system, nervous system. Merong isang system ang katawan natin na pag tinanggal, hindi tayo mamamatay. Sino ang may idea kung ano yung system na yon? Patay po tayo pag tinanggal ang urinary system or excretory. Kasi dialysis ang kapalit. Lymphatic system, patay din tayo kasi kakapitan tayo ng mikrobyo, patay tayo sa infeksyon. Simpleng sipon, ikamamatay natin pag tinanggal natin lymphatic system. Ano po? Buto o buto? Buto. Linawin nyo. Buto. Buto. Ayan, okay. Musculoskeletal system. Namumula ka na. Kaya mo yan. Ayan. Musculoskeletal system, hindi rin po. Mawawalan tayo ng framework. Lakad mo, pag ganyan-ganyan ka na lang. Pag wala kang buto. Ay, buto pala. Di ba? Ngayon, naglalakad, pag ganyan ka, ay, basta ka na! Di ba? Para kang susong lawlaw. Hindi ba ganun yung tsura ng paglawlaw? Ang alam kailangan, sampay na rin. Anyway, tuloy ho tayo. Okay. To put everything in perspective, reproductive system po. Pag natanggal ang ovaryo, buhay ang babae. Pag natanggal ang junjun, patay ang relasyon. Ay, mali pala yun. Buhay pa rin ang lalaki. Kaya ho, ang reproductive system, ang system of the 11 systems, na pag tinanggal, normal pa rin tayo. Dati laka-laka ng boses mo, nung tinanggal yung titi mo, meow, meow. Ganun ka na no? Yan, tuloy tayo. So, pag nagsama-sama yung system, you become now the human body. Dito lahat yan nagsisimula. Now, so, itong top 3 killer diseases na to, cardiovascular disease, top 3 ho ito dati, ngayon top 2 na siya. Hindi dahil, itong top 2 dati, naging top 3 na. Hindi dahil bumaba ito, pero mas dumami ang may cancer ngayon kumpara sa dati. Sino dito ang may hypertension, sakit sa puso, alta presyon? Wala? Ayaw na magtaas ng kamay? O sino meron? Meron kayo ma'am, sakit sa puso? Ano? Yung anak ninyo? Saan? Ay, Diyos ko. Ilang taon na iho? 15? Meron siyang sakit sa puso? O, hindi ko na isusulat ng statistics. Bata eh. Hindi ko na, kasi sabi ng statistics ganito. Sabi ng Department of Health, sa kada 10 tao na may sakit sa puso, may 7 mamamatay taon-taon. Eh, nag-iisa lang yan. So, sigurado na. O, diba? Ayan, sige. Anong problema niya sa puso? RHD, namamaga yung puso niya. Okay? Sige, makikinig ako. Ano yun? Na-cure na. Tapos, praise the Lord. Alright, anyway, that's good. 15 years old. May RHD ka dati, no? Anong nangyari? Nagkaroon ba siya ng tonsillitis before? Ayan.
Alright, tuloy. Sabi niya kasi pidya. O, tuloy, ma'am. Kaya mo yan! Haba ng story ito, 15 years. O, sige. Okay na. Okay, tapos na. Game, tuloy tayo ulit, Delphine! So, ayan. Cardiovascular disease, number 1 killer. And number 2 killer is cancer. Lahat ng klase ng cancer. And then, number 3 killer is diabetes. Yung case niya kasi infection yon. Kaya kung nagkakaroon ng tonsillitis, dapat yan ay ginagamot ka agad kasi yung mikrobyo bababa at maaari siyang mauwi sa rheumatic heart disease or pamamaga ng puso or magkaroon ng infection yung valvula ng puso. Alright, now, so tuloy po tayo. So, eto po yan, nagkakaroon tayo ng sakit. Okay? Yung sakit na yan ay nagsisimula sa cells. Lahat po ng sakit na meron tayo ay nagsisimula sa tinatawag na cellular level. Ito yung level na kung saan, okay, naapektuhan yung tissue. Ang tawag dito ay asymptomatic stage. Kaya po hindi nadidetect. Hindi kayo nakakaramdam, may high blood kayo, may diabetes kayo, may cancer kayo, hindi nyo nararamdaman kasi ang stage na yan ay asymptomatic. Meaning to say, walang simptomas. From the cellular level, going to the tissue level. Walang ospital na nag-check up niyan. Ang tawag sa territory na yan ng medicine is orthomolecular medicine. So wala akong nag-check up ng ganyan. Not unless magpa-CT scan kayo or magpa-MRI. Okay? CT scan, yun yung magnetic imaging, makikita sa tissue kung may damage. Pero kung wala pa siya sa tissue level, nandoon pa siya sa cellular, hindi yan makikita. Nasundan niyo po? Alright. Now, magpo-progress yan, maapektuhan yung organs, and then yung system. Pag apektado na yung organ, or organs, at yung system, dyan na lumalabas yung symptoms. Symptomatic stage na yan. Yan na yung mayroon na kayong high blood, meron na kayong diabetes, meron na kayong Alzheimer's, may Parkinson's na kayo. At yan po ay tinatawag na low density exposure. It will take the body 15 to 25 years bago ma-develop ng full or ng buo yung sakit. Kaya ho, pag meron na tayong sakit, titulado na talaga tayong may sakit. Halimbawa, may high blood. Huwag na kayong umasa na yan ay magagamot pa. Merong diabetes, huwag na kayong umasa na yan ay magagamot pa. 2 reasons. Una, hindi inilalabas ng pharmaceutical industry ang gamot sa 3 sakit na kanina. Actually, meron na po nun. Hindi lang inilalabas. Dahil ang pharmaceutical industry is not in the business of treating disease. Nasa business sila ng maintaining the disease. Pananatilihin. Imagine pa naman ninyo, pag kayo nagsipaggalingan, ano nakikitain namin? Diba? Nag-aalok na nga ako ng raspa para lang kumita Diba? Nakakatawa sa kapit. Raspa. Diba? Yung iba kasi blood pressure. Ay, di, raspa. Sabi ko, raspa. So, ito yung nangyayari sa loob. Kaya tayo po, ang approach natin palagi is on the cellular level. Nutrition, ang birahan po natin. Hindi natin ginagamot yung sakit. Kaya po yung Singer Greens, tumatalab ng ganun ka-effective kasi ang approach ng produkto na ito ay nasa cellular level, wala sa system level. Sundan? So, readily available yung nutrients, galing doon sa product, pumapasok sa cells, ang development stage, pag ganun din po. Hindi katulad ng gamot na iniinom ninyo, ito ang binibira niyan, yung system. Ganun ang ginagawa. Now, pag pinagpatuloy natin yan, hihimayin ngayon natin yung cell. Ano yung meron ng cell? Yan po, yan ang tinatag na helix of life or DNA. Ano nga ito ulit? Very good. Di namin alam. Okay? Galing. Yan. Kabisado na. Kaya mo yan, ma'am. Okay? Tingnan mo yan. Okay? Deoxyribonucleic acid. Alright? Syempre, makabisado ka. Deoxyribonucleic acid. Alright, di nga namin alam. Okay?
Huy, tama na! So, eto po yung DNA. Yan ang meron ang loob ng cells natin. Kaya tayo kumakain ng grow food kasi amino acid at ang amino acid ay dumidikit dito. That is why meron tayong 93 sets ng DNA or 93 sets ng chromosome. Actually, ang chimpanzee, ang unggoy, tayo ay 94 sets. Ang unggoy ay 93 sets. So, isang chromosome na lang ang kulang ng unggoy para maging tao na siya. Chromosomes pinag-uusapan, hindi ako naniniwala sa theory of evolution ni Thomas Edison. Ni Darwin. Right? Now, anyway, anong relationship nun sa topic natin today at saka doon sa product? Pag may pinanganak na kambal, twins, identical, magkamuka, magkasing katawan, eto sila. Lalaki yan na magkaparehas. Pero, magkakaroon niya ng pagbabago. Bakit po? Dahil sa environmental exposure nila. Dito na magsisimula yung topic natin. Papansinin ninyo, yung nasa red, ang iniinom niya ay orange juice. Yung nasa blue na panel, ang iniinom niya ay soft drinks or cola. Kung papansinin niyo ito, yan ang DNA. Ito yung chromosomes, yan yung mga amino acids niyan. Histone ang tawag dyan, naaapektuhan yan. Ito yung ininom niya, kumakapit yan doon, apektado niya ito. Ito yung ininom niya, kumapit dyan, apektado niya ito. After several years, ito na sila. Siya sakitin, siya malusog. Bagaman identical twins sila. Bakit? Nagkatalo, yung kanilang DNA na exactly the same ay nabago ng tinatawag na methylation process or epigenetics. Ang genetics, hindi mo kayang baguhin yan. Yung buhok, yan. Yung kulay ng mata, yan. Kung maitim ka, kahit anong inom mo ng glutathione, pag tumigil ka, babalik yung itim. Bakit? Kasi yun ang DNA natin. Kaya lang siya pumuputi kasi merong external force na nagko-control para mag-produce ng methylation or changes. Kaya itong dalawang kambal na yan, magkaiba sila ng health status because yung DNA nila ay na-expose sa magkaibang kondisyon. Nasundan mga Tagalupa? Very good. Now, tuloy tayo. Yan. So ngayon, eto siya yung histone, yung DNA po natin, once sinimay natin yan, eto yung histone effects po niya. Right? So, these two people, which are both twins, ay nagkaroon ng pagbabago in terms of physical figure and health status. Lalaliman pa natin. Tignan ninyo pag binalik ko, ito pala, ang may kinalaman sa pagbabago ng DNA. At ito ay environmental or external factors. They can either be, mamaya discuss ko. Sige, tuloy natin. So ito yan. Ito yung histone effect. Binago niya ito. And then yun, binago din niya. So nagkaroon ng tinatawag na epigenetic modification. Kaya po, pag nagkaroon ng high blood, ito yung cell, nagkaroon ng high blood itong cell na ito, year 2000, mag-split yan dahil yan ay DNA, gagawa siya ng bagong cell, galing sa lumang DNA, may high blood pa rin yan. And then, pagdating ng another year, nag-split, may high blood to, dito galing, may high blood pa rin po ito. Bakit? Kasi kinokopya lang niya yung nakasulat doon, nakaprogram doon. So, ganun po yung progression ng sakit. Our body changes every 5 to 10 years.
Nagpapalit ka ng puso, ng atay, ng balat, ng utak, ng buto, kada 5 hanggang 7 taon. You are always a new you. Every 7 years. So, nawawala yan. So, pag nung nag-aaral kami, babalikan ko yung tanong sa mga scientists na mga professor ko, okay, if that would be the case, bakit yung sakit hindi naiiwan? Simply because, yung DNA nga niya, may damage na. So, yun ang dinoduplicate, yung damage. So, atras tayo, saan galing yung damage? Galing yung damage doon sa external factors several years ago. Sundan niyo po? Okay. Tuloy tayo. So, why do we get sick? We get sick because of an entity called toxins. Ang toxin po ay salitang Latin, nang ibig sabihin ay poison. It is anything na hindi dapat nasa loob ng katawan. Saan to galing? Number 1, galing sa pagkain. Katakawan natin. Yung ating kinakain. Diba? Mga chichirya, tama si Sir. Mga karne. So, yan ang mga hilig natin. So, dapat i-modify natin yan. Bakit kanyo? 50% ng lahat ng sakit ay nanggagaling sa kinakain. Bukod sa pagkain, nandiyan din yung stress. Okay? Atras ko. Yan. Stress. 200 times na delikado ang stress kumpara sa diet. And next is pollution. Basura sa kalawakan, basura sa kapatagan, basura sa katubigan, basura sa isip, at basura sa katawan. Couple of nights ago, last week, na bago ako umuwi, meron ako isang pinuntahan na pasyente. Actually, hindi naman siya yung pasyente pinupuntahan ko. Nagkataon dumating lang din siya. Siya po ay merong Parkinson's disease. So, nagtitremors ang katawan niya. Sabi ko sa kanya, Sir, ito pinagsimulan niya ganito, ganito, ganito. Ang pinanggagalingan ng Parkinson's at saka ng Alzheimer ay pollution. Tinatawag na kitchen pollution. Kasi po, kaya ho pinagbabawal ang paggamit ng aluminum. Ma'am, saan ka pupunta? Iihi ka. Sigurado yan, ha? Babalik ka din. May nagpaalam sa akin, iihi daw, 5 taon na, hindi pa nakakabalik. Nag-aalala na nga yung pamilya. Alright? So, ang pinanggalingan po noon ay cookware pollution. Bakit? Dahil sa aluminum. Yung paggamit ng aluminum na lutuan, aluminum na sandok, aluminum na kawali, yan po ay tumitengga. Yung aluminum na yon na nakakaskas, humahalo sa pagkain, yan ho ay tumitengga sa utak. Pag tumenga yan sa utak, eventually, mauuwi sa Alzheimer's, Parkinson's, or dementia. Okay po? Kaya ipinagbawal yon. Now, moving forward, ito yung mga problema na pinanggagalingan. Now, aside from toxin, pag naipon yung toxin sa loob ng katawan, nagkakaroon ngayon tayo ng tinatawag na imbalances or imbalance. Ano-ano ito? 1, poor concentration. Okay? Kulang tayo sa atensyon, hindi mahina ang memory retention natin. Tayo ay antukin. Kompleto naman ang tulog natin kagabi. Hindi naman tayo pagod. Pero bakit pagdating ng tanghali, inaantok tayo? Kasi po, puno tayo ng laso. O di kaya nagpakilala sa'yo, pagkatapos pagtalikod niya, sino nga ulit pangalan nun? Ganun po. And then, isa naman, kung ito ay antukin, ito naman ho ay hindi mapagkatulog. Insomnia. Di po ba? Yan. So, kasunod po niyan, isa pang sign is irritability. Pagiging pikunin, bugnutin, manitin ang ulo, bang nakakadalawa ka na, so ibig sabihin, puno ka ng lason. And then, kasama dyan, lethargy. Yan. Ano yung lethargy? Yang letter na yan ang sumunod sa letter F. Okay? Lethargy. Okay? Yan. What is lethargy? It is the letter after F. Lethargy. Letter G, letter F, letter H. O, diba? So, lethargy condition, pagiging balisa. Okay po? Pagiging balisa. Delikado po yan. Kasi ang mga taong balisa, they had this what you call suicidal tendencies. Nagpapakamatay. At ang tao, pag nagpakamatay at siya'y pumalya,
umuulit yun. Pag pumalya, umuulit siya. Pag pumalya, umuulit siya. Ganun po talaga yun. Hanggang sa matuluyan siya. Oho. Yan. Now, tuloy tayo. And then, sa mga kababaihan, hormonal imbalance. Ito yung mga babae na bugnutin, pikunin, mainitin ang ulo. Diba? Nagkakaroon ng hormonal imbalance, yan. Lalo na pag-delay, pag-delay ang bigay ni Mister. Alright? Yan. Alam na? Okay? Yan. And then, sa mga kalalakihan, functional imbalance. Yan, di ba? Yan, ganyan, di ba? So, sayang. Okay? Ganyan nangyayat. Kinikita, wala kayo ng tawa. Alright? Wala na talagang buhay. So, itong mga ito, isa, dalawa sa mga yan ay nararamdaman natin. I am not saying lahat yan meron tayo. Isa, dalawa ay nararamdaman natin. Oh, yan. Ang problema kasi, kaya may ganyan, aatras tayo dun sa slide kasi puno tayo ng lason sa loob ng katawan. So, ngayon, itong mga ito na binanggit ko kanina, huy! Itong mga ito na binanggit ko kanina, sila yung external forces na encourages DNA methylation. Nagkakaroon ng pagbabago sa DNA natin. Kaya ang effect, nagkakaroon tayo ng imbalance, nagkakaroon tayo ngayon ng problema, sakit. So ngayon, ano ang ating dapat gawin? Sa DNA methylation, one thing I discovered sa epigenetics, puri natin to. Ang epigenetics or methylation ay po pwede palang i-reprogram. Po pwedeng i-reprogram. Yung DNA ay pwedeng i-reprogram. Ibig sabihin, yung may sira na DNA, po pwede siyang mag-ayos ulit. Na-discover ang technology way back year 2000 at yung tatlong chemist na ito, kalimutan ko yung pangalan, hindi ko na ilagay sa slide, binigyan sila ng award ng Nobel Peace Prize dahil na-discover nila na ang DNA has the capacity to repair itself. Right? So, malaking factor yun. So, paanong nagagawa ng DNA mag-repair? Ito yung DNA, yung helix of life. Okay? Ito yung amino acids, chromosomes. Kunwari na ganito na sila. Sa loob mismo nila, meron silang enzymes na kayang mag-repair. Dalawang factor. Yung enzymes, okay, at yung repair. Now, ano yung missing link? Ba't hindi nagre-repair? Ang missing link, itong chromosomes. Ano ba yung mga yan? Sila ay nucleic, very good, acid. Or sila ay amino, very good, acid. Or sila ay food. Kuha? Ang pinakamalaking factor na nakakasira dito ay isang substance na tinatawag na homocysteine. Very good. Yan, homocysteine. Itong homocysteine ay fake na amino acid. Na-discover itong research na ito way back several years ago. Kaya sabi ng mga scientists, pag tumaas ang homocysteine sa katawan, guaranteed magkakasakit or lalala yung sakit. Ang sabi ng mga doktor sa ospital, ang malalang sakit ay merong mataas na homocysteine. Kasi dati po, natitest yan sa ospital. Pag pumunta kayo ng ospital, pwede nyo sabihin sa laboratory na gusto niyo magpa-homocysteine serum level check. Lalabas yung homocysteine serum level check, pag mataas, sasabihin naman ng doktor sa'yo, kaya ito mataas kasi malala yung high blood. Kaya ito mataas kasi malala ang diabetes. Pakinggan nyo yung grammar sa sabi, kaya ito mataas kasi malala yung sakit.
Kaso ang sabi ng science, hindi. Kaya lumalala yung sakit kasi tumataas yung homocysteine. Ayaw tanggapin ng medical community yung statement na yon. Pero ilang beses yung pinatunayan ng WHO na itong sakit ay sanhi ng pagtaas ng homocysteine. Ayaw tanggapin ng medical community. Tanong bakit? Kasi may nagpapababa ng homocysteine. Kayang pababain ang homocysteine. Pag bumaba ang homocysteine at pagbabasihan natin ang sinabi ng science, yung sakit mawawala. Tama? Kasi ang sabi ng medicine, kaya mataas kasi malala. So para mawala yung pagtaas, dapat magamot yung malala. Which is hindi nga nagagamot. Ba't hindi nagagamot? Kasi nga ayaw nilang tanggapin na pinanggalingan ng problema ay homocysteine. Sundan nyo? At ang homocysteine ay may gamot. Kaso hindi nila irereseta sa inyo yon. Kasi ang gamot sa homocysteine ay walang iba kundi folic acid or vitamin B9. Kaya ang mga buntis ay binibigyan ng folic acid, ng folate. Kasi para yung bata, pag pinanganak, hindi mabutas yung likuran. Kasi ang vitamin B9, ang folate, has the capacity to regenerate DNA. Kaya niyang i-repair ang DNA. Jo, anong relationship niyan doon? Balikan natin. Nakatape ba to? Hindi. Pag nasira yung tape, siya bahala. Oh, yeah, thank you. Alright, tuloy tayo. Ang folate ay galing sa lumang salita na ibig sabihin ay foliage. Foliage. Pag ni-research nyo ang foliage, yaan ay another term for vegetation. Diyan, ano yung vegetation? Vegetables. Gulay. Okay? Veggies. O siya, sige. Ma'am, nakapagpa-doktor ka ba minsan? Okay, pagbuntis. Ilang naging anak to ninyo? 4. Alam niyo yung condom? Pwedeng gumamit po nun. Ayaw din. Okay, sige. Nakalasa. Dati nasa Tarlac ako. Kanda ako ng seminar sa mga nanay. Meron ako isang guest doon, isang audience. Tinanong ko, ilan po anak niyo? Sabi niya, 15. Sabi ko, oh my God! Anong ginamit niyo, ma'am? Wala, titi lang ginamit ko. Tama naman yun. Tama yung sagot sa maling tanong. Anyway, sabi siguro puro ugat na yun. Anyway, balikan natin to. Ma'am, sa 4 na bata, of course, nagpapacheck up kayo sa OB, tama? Okay. Trimestral check. Binigyan ba niya kayo ng malunggay? Binigyan niya kayo ng broccoli? Binigyan niya kayo ng spinach? Alright. Kaya ayaw tanggapin ng ospital yung homocysteine kasi ang gamot sa homocysteine, walang iba kung hindi, gulay lang. Walang doktor na magre-reseta ng malunggay bukod sa akin. Okay? Kasi resetahan ko, malunggay, 500 grams. Kalahating kilo po, 3 times a week, ha? Dok, paano luto? Ikaw naman, sinulusyonan ko na ikakainin mo, pati ba yung pagluto, problema ko pa. Diba? Huwag naman ganon. So, hindi ho nila ibibigay yung gamot dyan. At hindi nila tatanggapin yan. Kasi hindi sila magre-reseta ng pechay bagyo, ng broccoli, spinach, talbos ng kamay.
kamote. Wala magre-reseta ng ganun sa inyo. Nag-aral ako ng 4 na taon, pre-med ko, tapos nag-specialization, nag-med proper ako ng 4 na taon, and then nag-specialize ako ng 2 years, a total of 10 years ang aking inaral. Nag-MA ako every 5 years. Nag-aangat ako, nagle-level up ako ng studies ko, ng lisensya ko every 5 years. Pagkatapos, pag-resetahin mo lang ako ng malunggay. Diba? Kaya nga ako nag-aral ng mabuti para makapaningil ako ng mahal. Diba? Babayaran mo ba ako, ma'am, ng 700 pesos sa check-up pag malunggay lang nilagay ko? Diba? Talagang tigas, no? Doon na lang daw siya sa nanay niya. Libre pa kasi may malunggay yatang tanim. So, ganun ho yun. Kaya, nung nakita ko ang Senior Greens, sabi kong ganon, kung lahat ng ingredients na ito na nakikita ko, nasa produkto na ito, garantisado, maganda ito. Okay? Kaya changing diet is changing health. Pag binago mo yung diet mo, babaguhin mo yung kalusugan mo. Ayaw nila maniwala, sabi ng iba, lalo na yung mga kasama kong doktor before, ayaw nila tanggapin yung principles ko. Sa clinic po namin, we are 16 in a team. At ako yung pinakabata, lahat ng mga doktor na kasama ko is puro seniorities and galing ng abroad. Some from US, from Canada, and the others are from Africa. So, kumpleto kaming team. Meron kaming opta para sa mata, meron kaming dental, meron kaming surgical, meron kaming medical, meron kaming biological, etc. etc. Meron din kaming raspa, may tule, may iba't iba, halo-halo na, may hilot, yan. Bentosa, wala lang kaming gamot sa kulam, gamot sa barang, wala lang kaming ganun. Yan. Di ba? So, tuloy tayo ulit. Huy! Naghahanap kami ng albularyo ngayon. No? Looking kami. Searching ba? Yan. So, ngayon, babaguhin natin yung pagkain. Kasi, yaan ang holistic method. So, nung nakita ko yung Senior Greens, tiningnan ko isa-isa bawat ingredients. Ang barley ay mayaman sa folic acid. Mataas ang folic acid niyan. At ang chlorophyll nito ay mataas na mataas. Pag sinabi natin vegetables, may category po. Ang folic acid, pag vegetables, may category. Kinakailangan ang category ay very green. Hindi po pwedeng light green, katulad ng letsugas, Romanian lettuce, katulad ng pechay, bagyo, katulad ng repolyo. Hindi papasa yun. Cauliflower, hindi papasa. Kasi yung mga yon ay slightly green. Dapat very green. Which in this case, nakita ko yung picture na below up ko, may barley. Ang barley, mataas ang chlorophyll niyan. In fact, ang barley ay merong epigenetic effect at saka stem cell effect. Ngayon, kasama ni barley, yan, wheatgrass. Mataas din ho ang chlorophyll nito. Ang chlorophyll, ang green pigmentation ng halaman. Okay? Green pigmentation na. Ang lycopene, ang red pigmentation ng halaman. Ang beta-carotene, ang orange pigmentation ng halaman. Ang lutein, ang yellow pigmentation. So, tuloy tayo. Spirulina ay berde din. Mataas din ang chlorophyll nito. Yan, mamaya ako sabihin, pag nakumpleto ko sila. The same thing with moringa. Ngayon, malunggay. And then, bitter gourd, ampalaya. And yung green apple. And broccoli. And celery. Leeks. Spinach. And lastly, stevia. Yung combination ng 11 na yan gives 2 important nutrients of my concern. One is folic acid or vitamin B9. Upon researching DNA methylation or yung i-reprogram mo yung DNA para bumalik sa normal, meron pa siyang isang kapartner na pinag-aralan ng maraming scientists at nakita nila na very, very effective. Ano yun?
The other is magnesium. At ang magnesium ay mayaman na mayaman sa mga sangkap na ito. Right? Mayaman sa magnesium ang moringa, ang malunggay. Mayaman sa magnesium ang spirulina. In fact, yung gitna ng spirulina, kasi ang spirulina ay cell, yung gitna ng cell na yan, ng sentro niyan, ay magnesium. Ang gitna ng cell natin, ng blood natin, ng platelets natin, ng RBC natin, ay iron. Pero nagko-complement ang magnesium at ang iron sa ating dugo. In fact, yung salt level ng ating katawan ay magnesium base. Kaya yung magnesium ay nakakapag-promote ng DNA methylation. Magitin nyo nga, methylation. Ang DNA methylation po ay pagre-reprogram ng DNA. Meaning to say, yung mga pangit na histones, yung mga pangit na mga sites na pumasok sa DNA that causes the disease or the origin of disease ay isa-isang nire-reprogram ng katawan gamit ang folic acid at gamit ang magnesium. Kaya nung nakita ko yan, sabi kong gano'n, kung kompleto lahat ng sangkap ng ito dito sa iisang produkto na ito, definitely, ito ay napakaganda. Kuha nyo? Kaya hindi ako nagtataka na yung pinapakita ng mga testimonials, gumaling sa ganito, ito yung sakit, gumaling, ito yung sakit, gumaling, ito yung sakit, gumaling. Iba't ibang sakit, iba't ibang human body systems, iba't ibang organs, iba't ibang human body tissues, iba't ibang human cells, iba't ibang DNA, pero ang resulta, lahat gumaling. Bakit? Kasi ang product ay kumpleto, marami siyang vitamin B9 at marami siyang magnesium na nag-e-encourage doon sa DNA na mag-repair ng kusa. Sundan? So, paano niya ipapaliwanag yun? Sa haba ng paliwanag ko. Simple lang. Ang cellphone, habang tumatagal, bumabagal. Diba? Not unless, ayan na, pare, nakasando ka, magsisimula ng kalbaryo mo, nako. Yan, patuloy tayo. Now, habang tumatagal, bumabagal yung cellphone, tama? Not unless, i-restart natin. Kasi habang ginagamit mo yung cellphone, maraming hidden application, naka-shadow, na tumatakbo, gumagana. Kaya yung cellphone, bumabagal. Ang ginagawa natin, nire-reboot o nire-restart natin yung phone. Pag nire-reboot o nire-restart natin yung phone, bumibilis. Ganun ho ang ginagawa ng katawan. Nagsisimula siyang mag-reboot, mag-restart para matanggal yung mga nakasabit na histones. Nakasabit do sa DNA. Ngayon, ang kulang dito ay pagkain. So that is why nag-provide ka ng pagkain. Isa sa vitamin family at isa sa mineral family. Vitamin B9 or folate, and magnesium as the mineral. At lahat ngayon, as I said, ay mayaman na mayaman, marami sa 11 sangkap na yan. Kaya ho, any condition, nung tinanong ako ni Chairman dati, nasa Capiz kami, nasa Roa City kami, galing sa kanila, tanong niya sa akin, Dok, ano bang sakit ang magagamot pa nito? Ang sabi ko sa kanya, hindi ko problema yon. Ikaw bibigyan ko ng problema. Maghanap ka ng sakit na hindi niya kayang gamutin. Kuha nyo? Kaya ho yan is very powerful. Mas malakas pa siya doon sa una kong na-handle before na tiga 150 per sachet. Kasi yon, mayaman lang yung sa folic acid. Wala yung magnesium. Kasi yun ay colostrum. Galing yun sa dede ng cow. Okay? Sa gatas ng baka. So, meron lang siyang folic acid. Magnesium wala siya. Pero i-combine mo tong dalawa na ito, they will produce great results. And hence, nakikita naman po ninyo yan doon sa ating produkto. Pag ginagamit ng mga tao, lalo na may problema sa katawan, maganda po ang resulta. Ayun tayo, napatunayan ko pa rin yung sinabi ko noon, several years ago, kay Edsel, at saka kay Elmer, na maraming magagandang product sa labas.
Stem cell, epigenetics, ang labanan ngayon, pabilisan. Gaano kabilis tumatalab. Pag mabilis tumalab, mabilis ang ginhawa. Pag mabilis ang ginhawa, mas masaya yung tao. Sundan nyo? Ganun po yon. Now, kaya hindi na ho iba sa akin, makakarinig ako ng testimonial na ito yung sakit, ito. After several days, after 2 weeks, 1 week, nag-improve. Ang gagawin na lang ninyo is you're going to take the right dosage, okay? The right dosage. Kaya ako nagbibigay ng usually 4 or 3 sachets, okay? 3 times a day. Bakit? Kasi ino-overload ko to Ino-overload ko to. Bakit? Sa dami ng DNA mo, kinakailangan mo ng marami niyan para yaan ay gumaling kaagad, mag-repair kaagad. Mag-repair itong nucleic acids niya, yung nucleotides. Okay? Ang katawan is merong roughly 100 trillion cells. Roughly. Ang isang cell, ang isang DNA ay merong milyong DNA. Ang isang DNA ay merong milyong histones. Kaya kailangan mo ng mataas na dosage po nito. Nasundan nyo? Yun. Kaya tinatanong ako, makatarungan ba yung presyo? Yes, makatarungan ng presyo. Sabi ko sa kanila, if you will be able to see inside my mind, sabi ko gano'n, kung ano ang beauty niyan, marirealize mo kung bakit yung presyo ay makatarungan. Nasundan niyo po? Kasi, magkaiba yan sa isang may arthritis, sa isang may cancer. Sa isang may arthritis, para sa kanya mahal yan. Kasi mura lang naman ang Planax. Mura lang ang Advil, mura lang ang Ponstan, mura lang ang painkiller. Pero sa isang may cancer, mahal ang chemotherapy, mahal ang cobalt o laser therapy, mahal ang surgery. Kaya mura yan. Relative yan, presyo sa taong kinakausap natin. So we have to be able to tell them how and why iinom ng madami. Again, the very simple way of explaining epigenetics to anybody is katulad ng cellphone ninyo. Pag ang cellphone, dumadami ang mga shadow accounts na apps na gumagalaw, bumabagal. Kinakailangan mo lang siyang i-restart, i-reboot, i-reset para bumilis ulit. The same thing ang katawan. Ang katawan, madaming sumasabit na mga hindi dapat nandun. Ngayon, pag gumamit ka ng Senior Greens, nire-reboot, nire-reset, nire-restart mo yung katawan mo. Giving your body a better, a newer chance towards a healthy life. Nasundan niyo po? Yeah. Now, isa pang factor na meron ito, kaya siya 4 or 3 sachets, 3 times a day, kasi po pwede itong nutritional replacement. Yung kinakailangang sustansya ng katawan ay may provide nitong 3 hanggang 4 na pakete, 3 beses maghapon, almusal, tanghalian, at hapunan. So may provide niya. Why? Kasi ang spirulina po ay kilala or classified as the world's healthiest or complete food. Kompleto ang spirulina ng lahat ng sustansya na kinakailangan ng katawan for cellular survival. Tubig na lang ang kailangan at kompleto na yan. Nasundan niyo po? Now, tuloy tayo. So, available yung nutrients and benefits sa product. So, it detoxifies, tinatanggal niya yung lason, particularly homocysteine, bukod sa oxide at saka sa acid na pinuproduce ng katawan, inilalabas niya yung 3 na yan. Aside from that, nilalabas yung lason na lason na yan, ilalabas sa system, sa buong katawan. Una, inyo-neutralize. Pangalawa, ilalabas sa system. And then, lastly, it will encourage repair. Magkukusang mag-ayos. From the cellular, actually, from the genetic level, papunta sa cellular level, papunta sa tissue level, papunta sa organ level, system level, and mararamdaman ng buong katawan yung result na yun.
Ang advantage, hindi nyo kinakailangan maghintay ng pagkahaba-habang panahon kasi mabilis na nagpa-process itong tatlo na yan sa loob ng katawan po natin. Nasundan nyo po? Alright. So, it produces and promotes a better and healthy life. Ang kapartner niyan, Synergy Plus, kung ang Synergreens ay general, ito ay specifics. Ang Synergy Plus ay nakafocus sa enhancement and improvement ng cardiovascular system at saka ng immune system. Another thing, okay, is Glutadeluxe. Ang Glutadeluxe supports naman bone health, okay, para sa kalusugan ng buto. Buto, ayan. Okay? And muscle health para sa kalamnan. Kaya ho, nagiging mas maganda and younger looking po tayo. Bakit hindi ko hiniwalayan? Kasi ho, importante kasama ito if you are taking any of these two. Ngayon, kung mas mapera kayo, you take all three. Okay? You take all three. Why? You will look younger and feel younger. Mas energetic kayo, mas malakas kayo, mas maganda yung kutis ninyo, at ang mga kalalakihan, yung hotdog, hindi na bumaba ng ganon. Alright? So, yan po siya. So, that's it. Folks, may tanong? Mabuti naman wala. Kasi ang sabi sa inyo, pumunta tayo doon at makinig, hindi magtanong, ha? Yan. So, kung wala na akong tanong, maraming salamat po and God bless.